Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na sumuko na nga ang ibang kaalyado ni Kuting ng Norte matapos nga bigyan ng taning ng mga general itong si Kuting ng Norte na sumuko na sa kanyang kabalbalan at katiwalian na ginagawa sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang mas lalong nanindigan ang mga general matapos nga pagbantaan ang kanilang buhay at talagang sinuhulan ang kanilang ibang kapartido. Ayon naman sa kanila ay hindi sila magpapasilaw sa pera. Banat nga ng mga general na talagang ganito ang ginagawa ni Kuting ng Norte sa mga ibang men in uniform at kataas-taasa na namumuno. Dahil nga rito ay talagang mas lalong tumapang sila dahil alam nila na maraming bayaran na men in uniform at iisa-isahin nila hinggat hindi nauubos ang kaalyado ni Kuting ng Norte. Kung titignan at pag-aaralan nga raw natin ngayon sa bansa natin, ay talagang ang mga inosenteng tao ang mga napaparusahan at mga ang kataas-taasan ay nananatili sa kanilang tungkulin na talagang parang wala silang kasalanan. Ngayon nga ang mga general ay mas lalong tumapang, kaya naman mas lalong kinakabahan ang mga kampo ni Kuting ng Norte. At Lisa Tanas, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Si Tulpo, no? Si Tulpo, na ini-implicate doon. At the very least, dapat mag-inhibit si Tulpo. Dapat itong 12 na to na sinasabing bagong majority, the Soto, Gatchalian, Black, should be, para malaman nyo na totoo silang makabayan, totoo silang tao, totoo silang Pilipino, dapat sabihan nila si Tulpo, sorry, hindi ka pwede na maging chairman. Isa ka doon sa malete, nakatanggap eh. Question mark yon, allegation yon, pero delicatessa-wise, hindi dapat siya umupo sa, Hindi kami tanga, alam namin yung Alam namin. Ba't ka pa upuin niya, gago ka? Just the same way, kayong judge, nagpakita ng bias, hindi dapat siya preside. Kaya nga nire-raffle ulit eh. Nagiging depensa yun ng mga lawyer. Nagpakita ng bias yun. Kaya nga ingat na ingat yung Cayetano Black na makitaan ng kumikiling sila kay Inday Sara. No. That's kaya sinasabi lagi na we're going to be professional. We're going to do our job. Won't be any bias. We will look at all the evidences and then make a vote. Para sa impeachment ni Inday. Kaya ngayon nagugulo tayo sa Senado dahil sa 12-12. Pinipilit nilang And then there is coercion. When there is coercion, pananakot na using yung ICC na kasama rin sa maleta. Na Trillanes has to explain, pero sumagot siya ng cyber ek. Pagka ganun kasi yung laro, ibig sabihin, meron tinatago may mali. Pagka gumamit ka ng coercion, pananakot nga, ng batas na sinosuppress mo. Nung pa nila ginagawa yun, ginamit nila kay Buloy, ginamit nila dun, sino pa yung isa? Ginamit nila kay Tebes, ginamit nila kay Duterte, ginagamit nila sa mga general, ginagamit ngayon dito sa mga nagsasalita. Ilan na ba yung nakasuhan? Ayun, naalala ko na naman. Madam Inday, you have to stand up. Because we are reaching a frustration level that is danger. Sasabog na kami. Una akong kinasuhan inciting to sedition. Sumunod na kinasuhan dyan si Ka Eric. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Tapos na si Pokis. O sabay sila. Si General Pokis, may kaso rin, inciting to sedition, inciting to rebellion. Imbis sa DOJ duman, diniretso na sa korte. Tapos na yun, iba pa na Now, Madam Inday, marami kaming lumalaban para sa iyo. Marami kami na kahit hindi ka nakausap, hindi kita nakausap.
in fairness to Inday, never kami nag-usap. Never siyang involved sa kung ano man na. Kung meron akong pinlano, never involved yan si Inday na nakausap ko yan na eye to eye. And I am requesting Madam Inday na mag-eye to eye kami. At ang ngayon wala eh. So, ang sa amin, ang sama na, sabihin ko sa inyo, ang sama ng loob ko is that ang dami mong kinausap na, ang daming kinausap, wala pa kayong tiwala sa akin? Dami yung kinausap eh. Vlogger, kinakausap nyo. Kung sino-sino kinakausap nyo. Ibang leader, kinakausap nyo. Meron pa kayong mga party-party, no? Meron pa kayong kain-kain. Parang, nandidiri kayo sa amin? Yun yung grupo ko. Kaya nga, pagka sinasabi ko sa grupo, I have to be a leader of my men, na SFGF, no? I have to be a leader of my people. Pagka tinatanong ko, saan tayo? Anong guidance nyo, sir? Agree sila pag sinabi kong constitutional succession tayo. Constitution tayo, hindi tayo magkakamali. Sa constitution tayo. May mga nagsabi, may mga kumausap sa akin. Ayaw namin kay Inday. Mahina si Inday. Hindi ready si Inday. Huwag ka magagalit sa akin, Inday. Nasabi ko lang sa vlog yung all right ako. Hindi pa kaya ni Inday. Bata pa si Inday. Wala pang level ng maturity. Panay photo ops lang si Inday. Yung mga ganyan, tinatanto yung mga sinasabi. And then, yung mga witnesses na makapagpapatuo, nakasama ko sa even may advisor sa SFGF at saka sa mga close-in ko. Ay, hindi naman ako makipag-usap kung wala akong close-in eh. No? Sila mismo, masasabi nila yung talagang pangyayari. Lagi ko sinasabi, basta ang SFGF, sa Constitution kami. And what is Constitution? Succession. Kung hindi na kaya ng presidente, pwede ang taong bayan ang magkaroon ng people power. Mamaya pupunta ako ulit yan. Magkaroon ng people power, tapos noon, si Inday Sara, dapat ang uupo. Hindi mahalaga kung hate ninyo si Inday Sara. Hindi mahalaga kung hate ko si Inday Sara. Kung napapangitan ko kay Inday Sara, napapangitan ako, mukhang mengay si Inday Sara, mukhang ek-ek, no? Mukhang probinsyana, etc. etc. Hanggang doon na lang yon. Because what we're talking of is a constitutional succession defined na yung vice president talaga na binoto ng 32 million in the case of Inday. Kaya kahit isa ayaw, wala kang magawa. Kahit 10, 1,000, 1,000,000, wala kang magawa. Kasi 32 million yung bumoto sa kanya. At baka nadagdagan pa because of her approval rating now. Kaya kung titignan ninyo, yun nasabi ko sa kanila, kung hindi kayo constitutional succession at kung ayaw nyo kay Inday, wala tayong pag-usapan. Kaaway nyo ko. Pipigilan ko kayo. Yun yung salita ko lagi. Hanggang sa may mga nagbago na ng posisyon nyo iba na sige Inday Sara na. Yung ganun ba? Now, nagbago rin yung kay Inday kasi yung una, wala ka nadidinig, biglang nagsabi na siya, I am going to run for president in 2028. And meron pa siya sinabi, I am ready to be president. Diba? I am ready to become president. So, ang intindi ko doon, dalawa takbo ka ng 2028, inisik mo yung approval ng Pilipino, pagka tumakbo ka ng 2028, tiyataya mo yung career mo, yung buhay mo, yung dedication mo para sa Pilipino. You will lead the Filipino people. Pero yung meaning nung I am ready to become president now, na in case na si BBM di na pwede, you are showing your constitutional mandate na ikaw yung spare tire, ikaw yung tatayo na para sa tao. You're ready to become president now.
The issue now is, sa dami ng rally, yan, nasa rally na tayo, sa dami ng rally, hindi mo makita, hindi ka makita. And we understand that because kung gago tong administration, hahanapan at hanapan ka ng butas para sa impeachment o kaya kaso si ombudsman. Control nila lahat eh. So, saan tayo pupunta? Maubos yung leader eh. Iniisa-isa na eh. May listahan eh. Ako hinihintay ko. Kaya nga, nasabi ko sa inyo, pagka umabot yan, na ako ang kakasuhan, eh hindi na ako maghihintay ng Inday Sara. Tatayo ako patay kung patay talaga. Putang ina mga yan. Tatarantaduhin niyo ako. Tang ina ninyo. Tira matibay. Gago kayo. Hindi ako gaya ni General Pokis. Hindi ako kagaya ni Ka Eric. Hindi ako kagaya ng iba. Kasuhan, sige, bebail. Ako hindi ako bebail. Hindi ako maniniwala dyan sa kaso. I will throw away the Philippine laws because kayo, gago kayo, tinapon nyo yung batas at gagamitin nyo yung batas labas sa akin. I will declare a revolution. Tangina ninyo. Ubusan tayo. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko yun. At kayo, administration, iwasan nyo din yan. Tangina ninyo, iwasan nyo. Kaya ako, sumusuporta ako dun sa Sara lead us. No, ngayon, why is it important na tumayo si Inday Sara? In spite of the fact na maraming mga repercussion. One, balikan natin kung ikaw ay tumayo nung ang tatay mo ay hinuli at tinapon sa ICC. Kung ikaw ay tumayo, hindi na nangyari yung mga ibang nangyari up to now. Kung napaaga ka pang tumayo noon, and you realize that BBM is tarantado at pinainang ka ng 125 million dyan sa putang ng ano na yan, tarantadong Congress natin, 125 million, hurt na hurt kayo, galit na galit kayo, samantalang yung 4 billion na confidential funding bongbong na pinaplak ng COA at ng ibang agencies, hindi kayo na-hurt, hindi kayo nagagalit. Tangina ninyo kayong mga pro-BBM. Tangina ninyo mga bangag na Pilipino. Nagagalit kayo sa 125 million kay Inday Sara na kinlir ng COA. At ngayon, nag-ibeto kayo ng mga putragis na yung mga witness na yan. Pero dun sa mga ginawa nitong BBM na to na hindi ma-explain na mga confidential fund, intelligence fund, hindi kayo galit. Billion-billion yun. At yung ninakaw dito ng putragis na mga congressman, senators, at kung sino pa mga nakasali dito sa sindikato na nakawan na to, korupsyon, hindi kayo galit. Kaya Inday Sara, galit na galit kayo. Mga putang ina nyo, mga plastic kayo, gago kayo. Dapat kayo mga Pilipino kayo, tamaan ng kidlat eh. Mga animal kayo, dadamay nyo pa kami sa kagaguhan ninyo. Kayong mga Pilipino na tumatanggap ng pera, ayuda, mga putyang AX na yan, tupad, lintik kayo. So, dahil sa asong tingin sa inyo, hindi nyo alam. Ginanakaw nila yung pera ng kabanang bayan. Trilyon, tapos nun sila may bahay na magaganda, Forbes Park pa. May mga mansyon, may mga kondo. Meron silang bahay sa abroad. May jet sila, may helicopter, gaganda ng kotse nila. Kung magbayad sila sa mga kainan, 100,000. Magtitip sila, pati yan tulpo, tip ng babae. Ano yung kumalas sa media, social media? Ano sabi ng babae? Tip pa lang, paldo na eh. Pinag-uusapan nga namin kanina, parang mga lalaki. Ngayon, kundi yung babae, no? Tip pa lang, magtitip ka ba ng 250,000 hanggang 300,000? Hindi Kaya anak ng toko yan. Tapos anong ano kayo? Stress na stress kayo dun sa mga yung kay Inday lang, pero dito sa mga nakawan natong nangyayari, pinipigil yung investigasyon, hindi kayo na-stress. Kaya nga,
dahil kung gusto sabihin, pasensya na kayo sa akin, yung nangyayari ngayon, yamot na, lalo na yung mga OFW. Okay. So, kinakailan tumayo si Inday Sara? Pagka di tumayo si Inday Sara, ilan pa yung mamamatay? Madam President, tanongin mo sa sarili mo. 2 taon pa yan. 2020, tatakbo ka. Paano kung walang 2020? Paano kung binago nila yung batas? Binago nila yung Constitution? Paano na? Paano binago nila yung term limit? Na-extended si Marcos, extended itong mga tarantadong tukmoy nato. Sige pa na naman ako nila. Paano kunyari yung COMELEC? Dayain nila, nag-practice na sila sa 2025 elections, senatorial elections. Kaya nilang mawala yung 16 na boto. Milyon. 16 million nawala. Duterte, 3 lang ang lumabas out of the 10. Pero lumabas si Aimee at saka si Villar. So yun ang tinaas mong kamay, Duterte and then Aimee and then Villar, tanalo yung 2, yung 3 lang dito lumusot. Nasaan yung 7? Nasaan yung 7? 3 ang lumabas eh. At para hindi magreklamo kayo, Bongo, Bato, Marcoleta dahil sa INC. May 3 na yon. Duterte nga ang boto eh. So pagka pinalabas mo yung 3 na yon, lalabas yung 7 eh. Kundi kaya kahit 5 doon, o kaya yun doon. Kaya lalabas si Vic Rodriguez. Kasama yun, dinaya yan eh. Si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Lalabas yan. Sino ba yan? Lambino. No? Kaya, bakit hindi lumabas? Duterte nga yung boto, straight eh. Kasi nga, hate vote eh. Revenge vote. Duterte na ako. Kasi, gagamitin ko yung right ko as a voter na to get even with Marcos. Kapangagan mo. Hindi lumabas eh. So, nasaan yung boto? Kaya nga nawawala yung 16 million na mga boto. Ibig sabihin, kaya nilang mawala yung 16 million na boto pagka tumakbo ng presidente si Inday. Practice nga yung 2025 eh. So, if that is the case, they will feel somebody who they believe has a following sa masa. And right now, ang malakas dyan, tulpo. Kaya kayo Pilipinas, pagka yan, hindi kayo nag-isip, ang laki ng possibility, kung matuloy man ang eleksyon, si Tulpo ang magiging, ipupush na maging presidente. Rizal Tiburos, malabo pa eh. So it's going to be a play kung sino man yan, no? And then Prime Minister siguro babalik si Tambaloslos. Di natin alam. Pero hindi ako naniniwala doon sa 2020 election. Hindi ako naniniwala. Kaya pwede ba, kayo mga nag-iisip mga politiko, tatakbo ng 2020, pwede ba isipin nyo na muna 2026? Huwag na muna yung 2028. Madam Inday, isa yun sa frustration ko. When I heard you will run for 2020 presidential elections. I was trying to fathom, intindihin, ano yun. And ang maisip ko nga, it is a strategy na, kaya mo sinabi yun, para magulintang yung Congress na magbobotohan sa impeachment. Kasi if you're going to run for election 2028, yung decision nila to impeach you, mababago, kuno. Pero hindi na bago eh. Pera ang umiral. 250 million kada congressman. Ba't ba naman ako mag-iisip na hindi na ako maboboto? Pumaldo naman ako. Ilang taon pa, 2 taon, pwede kong pumaldo ng pumaldo. At panibagong paldo, yung 250 million sa ano lang yun impeachment. O di yung panibago yung sa Constitution, iba na naman yun. Kaya nga, yung strategy, parang backfire yun eh. Sa tingin ko lang, ako lang mali pwede ako mali. Kaya in-announce yung you will run for president 2020 so that yung sinasabi ng mga expert, no? Master stroke, genius stroke, sa akin, ano yan eh, heat stroke. Heat stroke eh. Kasi pagka tatakban 2028, lahat ngayon ng mga taong gusto sumipsip sa iyo, pinagsipsip mo. Not sipsipa na. Kasi 2028, so meron kang
Meron kang kandidato for Congress, may kandidato for Senator, may kandidato for... May mga gustong magkaming cabinet secretary, kanya-kanya sipsipan. Which is... Can we just solve the problem now, 2026? Because 2028 is a long time para yung taong bayan, dalawang baha na naman yun, rainy season, straight na nakawan yan, tapos noon, ilang lindol ang mamamatay ang tao, ilang et cetera sa kuna mamamatay ang tao, ilang rally, ay, ilan yung makukulong, magkano po inanakawin, ilang utang pa ang ibabaon tayo. At yung mga unforeseen, kung magkaroon ng global pandemic, magkaroon ng global war, and we are not ready. Ilang inflation na 7% na tayo. So, ano na? Simple question, ilang Pilipino pang mamamatay? You're waiting for 2028. But you want to be a leader. 2028. Can't you be a leader now? 2026. You said you are ready to become president. So why will you not stand if the people is clamoring for you to stand? Because people, kami, we do not want to stand for your sake. Lagi ko sinasabi, kapos sinabi ko, sasabihin ko ulit ngayon, sa amin, sa Scout Ranger, at sa US Ranger, at sa lahat ng Ranger-Rangeran, sa actual operations, ang sundalo tumatapang pagka yung official niya matapang. Pagka yung commander niya, alam niya, babakapan siya. Lahat papasukin niya. Lahat lalabanan niya. Buo ang loob. Manghihina yung sundalo to accomplish the mission and to sustain injury and even die in the process. Mabalo yung kanyang asawa, maiwan yung mga anak niya. Gagawin niya yun to accomplish the mission because yung automatic is his duty, God, country, and people, ganun, constitution. Pero ang pinaka-bottom line niyan, on the ground, yung mga official niya, alam niya, babakapan siya. Hindi siya iiwanan. Now, paano lalaban ang taong bayan? Paano tatayo ang taong bayan? May question eh. Ba't nasaan yung tao? Talagang wala ba silang pakialam? Nasaan yung 32 million? Naghihintay. Yun yung tingin namin, naghihintay. Sino hinihintay? Yung tatayo. Sinong tatayo? Tatayo ba si General Pokis? UPI? Tanong, susunod ba kayo? DDS, susunod ba kayo? Ilang beses na pinag-uusapan to. Tatayo ba si General, sino yung isa sa pana? Si General Esperon. Good evening, sir. Tatayo ba si General Esperon? Susunod ba kayo? Tatayo ba si Ka Eric? Tatayo ba si Rodriguez, Vic Rodriguez? Tatayo ba, sino pa ba? Lana, ako na lang. Tatayo ba ako? Susunod ba kayo? Nangihina yung loob ng mga sundalo. Medyo question mark. Hindi sasabak yung buhay nila pagka wala yung commander. Hindi nila nakikita. That's why it's important, Madam Inday Sara, be the leader. Alam namin leader kami. Pero yung overall leader, the unifying leader, the central point leader, the center of gravity leader, the ultimate leader, the sovereign leader, pag wala yun, watak-watak, kanya-kanya. Sasabihin nila General Pokis,
Dado, ito ang plano namin. Ako naman, yes sir. Pero, out of respect, okay sir, pero hindi kami makasali sir. Sasabihin kunyari ni General Esperon, ito yung plano namin, ito yung ano namin. Yes sir. Pero hindi ako convinced. Sasabihin ko yung plano ko kay Ka Eric o kaya kay Congressman Paras o kaya kunyari kay Mike Defensor o kaya kay Chavit. Yes sir. Pero ang nasasabi ko lang talaga, ano endgame? Ano endgame? Sinong yupo? Pagkakainday, wala tayong problema. Wala. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung plano nyo, ano yung plano namin. Ang sa akin, answer the question. May mangyayari ba sa rally? May mangyayari ba sa rally? Parang wala eh, sasabihin ng iba. Ba't tayo nagrarally? Bakit tayo magrarally? Papagurin mo lang yung tao, gagasgasin mo lang yung tao, and then ayaw na magrally ng tao. Ba't walang lumalabas sa tao? Yeah. Ba't walang lumalabas sa tao? Ano yung sagot? Sagutin nyo, bakit walang lumalabas sa tao? Ang isa kong masasabi, wala kasing leader. Walang central, inspiring, convincing, commanding, charismatic leader. Visionary leader ang tumatayo. Ang tingin sa iba, mga tukmoy kami, pipitsugin. That's why I wanted to talk to Inday Sara if it's not that dangerous, no? Wala namang masama makipag-usap eh. Hi, hello eh. Hi, hello. Beso-beso. Ganon. Wala namang masama dun eh. Kahit criminal nga, pwede makipag-usap ang Vice President. Kahit sino pwede. Kahit ako kahit ako nga, drug lord, kunyari, pwede naman makipag-usap ang Vice President. Because may antag dito, yung regularity ba. No? Ayoko nang dadaan na kung kani-kanino kasi middleman, baka mamaya sasabihin kong ganyan, pag bitaw kay Inday, yung middleman, kung nakakatakot si Kapdado. Putya si Raul si Kapdado. Putya na, mas gusto ko yung eye to eye. Kasi ang tatanungin ko lang sa inyo, Madam President, ano ang gusto nyong mangyari? Revise natin yung tanong. Ilang Pilipino pa ang dapat mamatay? Ilang Pilipino pa ang dapat mahirapan? 2 taon pa eh. Hihintayin natin sa 2020. Sa tingin nyo, mananalo kayo? Makakatakbo kayo? Hindi kayo madadaya ng Comelec. Hawak nila Comelec eh. That's why I've been blogging about it. We do not need a politician. We do not need a lawyer. What we need is a leader. So, the pleading is there. You stand up. Why? Because you have to. You're the Vice President. You stand up. Why? Because you have said it yourself. You're offering your life to God, country, and people, and family. You're not anymore a mother of your kids. You are the mother of the Filipino nation. You have to stand up. Kaya, saan tayo pupulutin ito? Now, mga kasamang leader, mga kasosyon leader. Gusto natin umano si Inday Sara, Kong Paras, no? Ka Eric, lahat kayo na nasa meeting. Sorry, hindi ako nakapunta kasi may commitment ako sa schedules ko. Anyway,
meron akong representative doon. No? So I know what took place. Ang ano ko, what if hindi sa